105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang Thursday afternoon sa'yo. Hi. Paswabe. Iba rin yung pasok, ha? Ayan, at syempre dahil nga po Thursday na ngayon, kapatid, kumusta ka? Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Sumasa inyo na nga po programang H2H, Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy, ang inyong guwapo Poy na makakasama ninyo isang oras mula ngayon. At syempre, alas 12 nga po ang ating umpisa, kaya maraming salamat. Ang dami na mga nakatsunin. Mamaya babasahin po natin ang maraming yan mga kapatid, ha? Pero sa ngayon, sagutin nyo na muna ang ating katanungan sa ating love question of the day. Maganda to. Para sa iba, madali lang sagutin. Para doon sa iba, parang, ang hirap baka marinig Ang love question of the day, ha? Eto, okay lang ba na magkaroon ng ibang crush ang jowa mo? Yan. Okay lang ba na magkaroon ng crush ang jowa mo? Yan. Sa iba, natural, hindi sa'yo. Ganun yun. Sige, sagutin nyo na. Diyan natin makikita kung confident na confident ka, ha? O kaya naman, diyan din natin makikita kung napaka-insecure mo rin. Ganyan. Sige, nako mga kapatid, sige, bumanat na nga po tayo ng bumanat ng ating mga buto kung kinakailangan, ha? Dahil ilang araw na lamang magpapasko na. Grabe. Ilang araw na nga lang. Ayoko nang bilangin na ako Naaatat na ako Nape-pressure na ako Nung mga 100, nung mga 100 plus, ganyan, medyo, layo pa. Ayan, mga 80, 70, ganyan. Okay. Nga lang ngayon. Lapit na. Wala pa yata akong delikado. Ayan, at syempre, marami nga po tayong mga mapag-uusapan dito. Kaya naman, i-share nyo na po ng i-share ang ating live streaming, mga kapatid. Go! I-share ng ating FB Live at gayon din ilakas na rin ang ating mga radyo sa 105.9 True FM. Maganda po ang ating tatalakayin mamaya dahil ang segment natin for today, Thursday, ay HEART. Dalawa po ang ating mga kausap, dalawang mga magulang na sabihin na natin nagkakaproblema rin sa mga kapwa nila magulang. Ano kaya ito? Kaya tutukan nyo po iyan, ha? Mamaya sasabihin na natin kung ano yan. At syempre, ang ating HEART segment. Maganda kausapin na natin to kasi parang ang dami-dami ko rin gustong malaman at ang dami kong gustong tanungin dahil marami na naman po tayong mga matututunan, mga kapatid, di ba? Kaya i-ready nyo na rin kung sakaling meron nga po kayong mga komento, meron kayong mga advice. Ayan, ito ang ating mga hotlines, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Welcome po kayo at syempre sa ating ang comment section sa Facebook Live natin. Okay? Ayan, siya. Sige, kasi ganito nga po ang medyo pinoproblema na nitong mag-asawa, yung pagdisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi nga ay napapakialaman daw ni biyenan. Ayon kasi po sa ating mga kausap na si Vanessa, gentle parenting ang paraan ng pagdisiplina niya sa kanilang anak na 3 taong gulang pa lang naman, 3 years old. Okay, gentle parenting ang style na gusto niya. Pero yung magulang ng asawa niya na si Paul ay mas gugustuhin pa raw na piliing paluin ang kanilang apo. Yung medyo agresibo na pagdidisiplina. Ang depensa naman daw kasi ng biyenan nitong si Vanessa, habang bata pa raw, ay maiging maagapan na ang pagiging sutil ng kanilang apo.
Naku, hanggang ngayon po mga kapatid, blanco pa rin tuloy itong si Vanessa sa kung papaano nga malalampasan ang problema nito sa kanyang biyenan. Ayan, yung hindi nila pagkakaunawaan doon sa kung papaano nga ba ang tamang parenting sa kanyang anak mismo. Kaya sa ngayon, kausapin na natin, 30 years old mula sa Caloocan, Vanessa. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Kuya po. Ayan, unang anak mo itong bata. Yes po. Pang ilang apo ba ng mga biyanan mo? Unang apo din po. Unang apo rin. Aba, ngayon lang ako, kasi karaniwan sa mga unang apo, yan yung halos talagang sinasabi nila, ayaw padapuan man lang sa lamok, ganyan. Mas maingat pa yung mga lolo, yung mga lola. Pero ibang klase naman itong mga biyanan mo. Okay? Parehas ba sila o may isa lang? Ano po? Parehas bang biyanan mo, nanay at tatay ni Paul? Opo, parehas po. Na yun ang gusto. Bakit? Kumusta ba ang pag-uugali ng bata? 3 years old, inaasahan natin, nag-explore pa talaga yan. Medyo may kakulitan, medyo magalaw pa, ang daming mga pagkakamali pa niyan. Ano ba ang ugali ng bata? Oo, makulit po talaga yung bata. Saan po talagang bantayan. Kasi po, yun nga po, kung ano-ano po yung mga kinakalikot niya. Sobrang active po ng bata kasi. Yun. Pero itong sinasabi mo na gentle parenting ang paraan mo ng pagdidisiplina. Kapag ka ganyan na merong kakulitan o merong nasira yung bata, paano mo hinahandle yan? Kinakausap ko po siya pagka sa akin na mali po yung ginawa niya. Kinakausap ko lang po siya. Nakakausap pero walang palo sa palad, walang palo sa puwet, ganyan, wala? Opo, wala po. Yeah, hindi ko po muna siya pinapalo. Okay, bakit? Ano ba ang paniwala mo sa pamamalo? Kasi po parang sobrang bata pa po niya para paluin. Para sa akin, gusto kong ma-develop niya pa yung mga dapat niyang mga basta may develop lang siya. Ayoko kasi na matulad siya sa akin. Ayoko na maranasan niya yung mga naranasan ko dati. Pero hindi naman ikaw yung walang pakialam. Kumbaga, nakasira, di bale, bata naman yan eh. Nakabasag na ng gamit doon ng importanteng bagay. Di bale, bata na yan. Kasi iba naman na iba na yun. Permissive na yun. Kung tawagin, hindi mo na kinukumpronta yung bata. Hindi ka naman sa ganung punto, ha? Ganun po. Kinukumpronta ko po siya na mali po yung ginawa niya. As in, kinakausap ko po siya. Pinapaliwanag ko yung tama at mali. Okay. Samantala, yung mga magulang nga ni Paul, ayan, ang asawa mo, ay hindi ganun ang paniwala. Di bale, tanungin natin si Paul. Okay? Dahil nasa kabilang linya naman si Paul, ang asawa mo. Ayan, Paul, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Naku kumusta ba ang pakiramdam ng naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato sa pagpapalaki sa unang anak ninyo at unang apo ng mga magulang mo? Medyo nahihirapan niya po. Ikaw, ano bang ginagawa mo naman para sa pagpapalaki ng 3 years old ninyong anak? Since hindi na rin kami masyado nakakapag-banding ng bata gawa ng baby. Gawa ng sa BGC pa po ako pumapasok eh. Pag uwi ko, halos matutulog na lang ako. Di ba po? Yun, pagka uwi ko, pahinga na lang. Halos, wala na rin siya, tulog na rin eh. Okay, papahinga na. Pag inaabutan ko, oo. So, nakikwento lang sa akin na gano'n. Yung nangyayari. So ganito, Paul, dahil nga sa nalalaman mo na merong style ng pagiging magulang o parenting itong si Vanessa na asawa mo at meron din siyang sinasabi na iba rin yung gustong mangyari ng mga magulang mo mismo. Ano bang ano mo dyan? Papaano mo yan tinitimbang? Pinapaliwanag ko lang kay Vanessa, kay Mrs. na doon din ako kasi lumaki sa ganung kalakaran.
ng pagpapalaki. So, para sa akin naman, wag lang masyadong masaktan yung bata. Parang okay lang din naman kasi kumbaga, malalaman ninyo yung tama at mali. Doon pa lang sa point na yun. So, para sa akin, okay din naman. So parehas naman merong pinupunto, yung madisiplina, maintindihan kasi kumbaga sabihin na natin medyo ang style ni Vanessa ay mas democratic. Pag-usapan natin ito. 'Di ba? Pag-usapan natin ito. Samantala, yung style naman ng mga sarili mo magulang ay mali yan, ito ang tama, ito dapat ang gawin mo. Yan. Kumbaga, tama naman yan. Siyempre, mas may alam tayo mga matatanda. Pero sa tingin mo, sino ba dapat ang masunod sa tamang parenting, style of parenting para sa inyo? Yung mga magulang mo ba o kayong mag-asawa? Kasi ako sa opinion ko, yung kayong mag-asawa. Oo. Ikaw, lumaki ka man sa ganun, lumaki ka sa palo. Pero sabi nga ni Vanessa, masyado pang bata, 3 years old, masyado pa maliit para palu-paluin kung talagang makulit. Ikaw ba naniniwala rin doon? Sa point ko lang, Kuya Poy, siyempre kami pa rin, kami yung parents. Kami yung talaga magulang. Pero yung disiplina kasi nila, kumbaga, nakakasama rin kasi nila yung bata. So, yung kumbaga, may apply din ng bata yung matututunan niya dun sa mga grandparents niya. Okay. Diba? Tama rin naman yan. Yun lang po yung point ko. Oo. Vanessa, may gusto kang sabihin? Yes. Yung sa akin po kasi is parang masakit po sa akin bilang nanay. Ako lagi nakakasama na papaluin yung anak ko. Masakit po yun para sa akin. Nakakasama ka mismo? Kumbaga parang gusto ko, ako lang po yung papalo sa anak ko. Ganun po yung sa akin. So, ganun naman pala. Sandali, Paul, ha? So, nangyayari pala ito, napapalo yung bata sa harap mismo nung nanay. Bakit? Siyempre may nanay doon na lang sabihin. Diba? Mas tama yun. Itong anak mo, nangungulit na naman dito. Sige na, ibigay mo na ang responsibilidad doon sa nanay ng pagsaway kung papaanong paraan. Di ba mas marapat yun, Paul? Yes po. Oo, katulad niya, nasa iyo naman na. Alangan namang, mga magulang mo rin yun. Pero syempre, ibang tao pa rin yun eh. Oo, nandyan naman kayo mga magulang. Sino ba talaga ang may karapatan na magsabi at sino ba ang may responsibilidad na mapagsabihan yung bata? Diba? Nagigets mo yung sinasabi ni Vanessa. So ito ang pagkakataon. Mag-usap nga kayong dalawa. Vanessa, ilatag mo lahat kay Paul kung ano yung lahat ng mga gusto mong sabihin. At ikaw naman, Paul, ano yung pwedeng gawin? Ayan, para masolusyonan natin to ng sabay-sabay. Okay? Vanessa, sige, banat. Yun nga po yung para sa akin, kung may mali man yung bata, sabihin na lang sa akin para ako na lang kakausap or kung pwede na siyang paluin, gagawin ko naman in a nice way. Huwag lang yung magkamali yung bata, palo. Yun lang naman yung gusto ko. Kasi masakit talaga sa isang magulang na may kita mong ibang, kahit nasabi mong mama mo siya or papa mo, ibang tao pa nga rin niya. Gusto ko na ako lang muna yung magdidisiplina sa bata. Yun lang po. Paul, ano magagawa natin dito? Siyempre, mga magulang mo yung involved dito. Ano bang dapat ding sabihin o anong dapat gawin sa mga magulang mo na siyempre ikaw yan eh. Partido mo yan. Maganda siguro pag-usap-usapan na lang para kung paano i-handle ng tama yung anak namin. Yeah. Kasi bata pa nga naman. Yes. So, alam mo, kahit hindi naman bata, kahit nga umidad-edad pa, ang pinakamaganda, kung present naman yung mga magulang, doon mo ibato ang responsibilidad kung kailangan pagsabihan yung bata. Ha, Paul? Okay. Oo. Baka sabihin mo, wala namang karapatan to si Kuya Poy na magsabi, hindi, 3 na rin yung mga anak ko. 3 na makukulit. Matitigas na rin ang ulo, pero alam mo, kumbaga sa isang tahanan talaga, kumbaga
nagkamali yung bata, kahit na nandyan yung mga lolo, yung mga lola, unless immediate talaga na kailangan mapagsabihan, sige. Pero kapag pwede namang, ay nako, yung anak mo, yung ibato nyo muna doon sa mga magulang. 'Di ba ganun ka rin kahit yung mga makukulit na mga kumpare mo, 'di ba? Naku, nakasira yung anak mo, doon mo ibato, hindi ikaw yung mga gagalit. O kahit na nakakasira na yung bata doon, 'di ba? Nandyan kasi present yung mga magulang. Okay? Ayan, pero alam nyo, ang tip ko lang rin para sa inyong dalawa, no, bilang mga magulang, maging flexible din kayo. Hindi rin yung masyadong rigid, Vanessa. Alam ko na meron kang style sa parenting na gusto mo. Hindi rin naman masama na maging na makinig sa mga magulang nitong si Paul sa mga kontribusyon nila, sa mga suggestion nila, sa mga suggestions. Okay din yun. Pagbibigay respeto, mas nauna sila mga naging magulang kesa sa inyo. At sa bandang huli, marirealize mo, syempre, siya rin naman na nagpalaki sa napangasawa ko, kaya mo nagustuhan naman si Paul dahil maayos siyang tao, tama? Opo. Maayos naman si Paul na lumaki. Ibig sabihin, maganda ang parenting o pagpapalaki na nagawa sa kanya ng mga magulang niya. I-recognize mo rin yun. Ayan, pero syempre, iba nga kapag, kumbaga ay na anong tawag mo rito, may intrusion na. Doon sa, teka lang, akin ho yan. Responsibilidad ko yan. Wag na, kasi magkakasama ng loob. Teka lang, ano bang setup ninyo? Nakatira ba kayo sa isang bahay kasama ang in-laws? Hindi po. Pumupunta lang po sila. Yun. Pumupunta na lang. So, si Paul na siguro, Paul, mas maganda na ikaw na ang makipag-usap sa mga magulang ninyo. Kapag ka makulituin bata, sabihin nyo lang kay Vanessa o kaya sa akin. Di ba? Mas maganda yon. Yes. Kasi, Vanessa, nasabi mo na ba sa mga magulang ni Paul? O kaya mo ba sabihin na, Nay, Tay, wag nyo naman hong pagalitan, paluin yung anak namin sa harap ko pa mismo. Hindi pa po. Hindi pa po. Nahihiya ako. Yun, nahihiya talaga. Pero Paul, ngayon na alam mo na, pwede ba yun? Pwede bang ikaw na maglatag nung kila nanay, kila tatay? Opo. Oo, kasi masakit nga rin talaga sa isang magulang na makitang napapalo kahit pa lolo, lola. Alam natin gustong mapaigi yung bata pero wag naman, may sarili tayong mga style, di ba? Tsaka masyado pang bata. Okay? Okay. May mga gusto pa ba kayong sabihin sa isa't isa? Baka naman kayo magtatampuhan pa. Paul, ikaw naman ang mauna magsalita. Yun, sa akin, okay na po yung napag-usapan niya. At least, na-open na niya yung yung side na. Mm-hmm. Okay na po. Yun, mas malinaw na. Pag-usapan na lang yung parents. Yun. Ikaw naman, Vanessa. Okay na po, mag-uusap na lang po ulit kami. Yung parang mas maayos na. Yan, maganda na meron kayong teamwork talaga sa pagiging mga magulang. At hindi po madali ang pagiging mga magulang sa iba po natin mga tagapakinig, ha? Kita nyo naman, itong si Paul, di ba? Gustuhin niya man na makabonding ang kanyang anak. Nag-iisa pa lang naman yung anak nila. Pero dahil sa pagod sa trabaho, medyo kinukulang rin sa oras, nagkakaroon ng mga problema na ganito. Pero kapag ka maganda ang teamwork ninyo na mag-asawa, I assure you, magiging successful ang inyong pagsasama. Ganun yan. Niniwala ba kayo doon, Vanessa and Paul? Yes po. Di ba? Kaya ano na ba ang inyong HEART decision? Ano ba ang heart decision ninyong dalawa? Half na. Half na lang po. Half and half. Sige, aayusin muna ni Paul yung aayusin niya sa mga magulang niya. Samantala si Vanessa, sige, mag-aayos din kung papaano nga ba ang mas mainam na pagpapalaki dyan sa bata. Okay? Balitaan nyo kami, ha? Thank you po. Alright, maraming salamat sa inyo, Vanessa and Paul ng Caloocan. Samantala, eto, basahin lang natin ang ilan sa mga reaksyon. Sabi ni Bea Dalisay, tama naman po yan Masakit din kasi kay Vanessa na pinapalo ang anak niya sa harap niya pa mismo. Pero dapat ibalanse lamang din ang lahat. Ayan, sabi naman ni Darwin Rosel, ako po kasi lumaki ako sa paggabay ng nanay ko kasi sundalo po yung lolo ko. Saka nasanay po ako sa mga palo dahil ayaw po akong mapahamak.
Kasi po, mas masakit po sa kanya dahil sa maling mga ginagawa ko. Ayan, pero alam nyo, sa panahon ngayon, hindi naman ho sa pananakot, pero wag nating basta kinakanti ang mga bata, yung mga palu-palo na yan, dahil pwede ho talaga sila under the law, ay pwedeng may reklamo pa, may asunto, na pwedeng maging komplikado pa ang mga bagay-bagay. Kaya mainam na maging democratic pa rin. Ayan. Baka pwede natin pairalin yung ating maayos na pakikipag-usap muna bago igalaw ang ating mga kamay. Love question of the day, okay lang ba na magkaroon ng crush sa iba? Of course, ang jowa mo. Ayan, eto, sabi ni Gail Enriquez, okay lang, basta ba wala siyang gagawing aksyon. Kasi marami rin akong crush, pero paghanga lang naman yon. Eto, sabi naman ni Rodney Ababaw, for me, dapat may limitasyon. Okay lang na may, na may crush siya, pero pagka may jowa, hanggang doon na lang yun yung pagkakaroon ng crush niya, kung celebrity yan, okay lang. Pero pagka ordinaryong tao, depende. Pero dapat may limit na. Alam nyo, mas okay pa minsan yung celebrity, yung crush nyo. Pero kapag ka ordinaryong tao, parang, teka lang. Baka delicate to Delikado to Ayan, si Joreline Valeriano, sabi niya, para sa akin, Kuya Poy, is hindi pwede. Kasi para sa akin lang siya At be responsible naman. Dapat yun na lang po yun. Bawal ka na magka-crush kasi tayo na. Charlene, ayan, eto. Sabi naman ni Alona Obrense, ay naku, syempre, hindi na. Mahal ko siya yung pagmamahal mo, akin lang yun. Bawal na magka-crush sa iba pa. Eto. Si Sarah Belceva Torregosa. Oo naman, pwede naman siya magka-crush sa iba. Basta, wag niya lang liligawan. Ayun lang. Diba? Ang galing. Yung iba kasi talagang may ligaw-ligaw pa Crush na nga, pinayagan mo na magka-crush. Oo, pinakilala mo pa doon sa jowa mo. Niligawan mo pa. Anong pinatutunayan mo? Yun lang. Pero maraming salamat nga po sa inyong mga kasagutan. Okay lang naman talaga na magkaroon ng ibang crush ang jowa mo. Pero syempre kapag medyo obsessed na ang datingan ni jowa yung medyo sunod-sunod na. At hinahanap na talaga at nagme-message pa doon sa crush niya. Aba teka, iba na yan. Sawayin mo na yan. Kailangan na masampal ng katotohanan yan. Teka lang, ano bang gusto mo? Yung crush mo pa o tayo pa? Happy Thursday po sa inyo. Nako, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas, ulitin po natin ito. 12:00 ng tanghali, programang H2H, Heart to Heart, with yours truly, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.